Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, sa gitna ng inyong mga gawain o sa katahimikan ng inyong pamamahinga, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang kahapon ay isa na lamang alaala at hindi na dapat balikan pa. Ngunit paano kung ang isang desisyon na ginawa dala ng matinding pangangailangan ay ang mismong magbabalik sa iyo sa bangungot na 5 taon mo nang tinatakbuhan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kabanatang pinamagatang Ang Multo ng Kahapon. Ang papel sa kamay ni Hiraya Lazaro ay lukot na. Tila ba sa bawat pagpisil niya rito ay mababawasan ang bigat ng mga salitang nakasulat. Final Notice of Eviction. 3 salita na wari mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. 30 araw. 30 araw na lang ang palugit na ibinibigay sa kanya bago sila tuluyang palayasin sa maliit na apartment na tinuring niyang kanlungan sa loob ng 5 taon. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin sa kanyang dibdib ay tila naubos. Saan sila pupunta? Anong gagawin niya? Dahan-dahan siyang lumingon sa loob ng kwarto. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa manipis na kurtina, mahimbing na natutulog ang kanyang 2 anghel. Ang kambal niyang sina Sinag at Amihan. 5 taong gulang. Ang kanyang lakas. Ang kanyang buhay. Ang kanyang lahat. Si Sinag, na ang buhok ay kasing itim ng gabi, ay nakayakap sa kanyang unan. Si Amihan naman, na may maliit na nunal malapit sa labi, ay bahagyang nakaawang ang bibig, habang humihingang malalim. Napakapayapa. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa mundo ng kanilang ina. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Dumaloy sa kanyang pisngi bago tuluyang bumagsak sa lukot na papel. Hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang mga anak ang mawalan ng tirahan. Kakainin niya ang kanyang hiya, lulunukin ang kanyang pagod, gagawin ang lahat para lamang sa kanila. Ipinahid niya ang kanyang luha sa likod ng palad. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang kailangan niya ay isang milagro. Kinabukasan, ang milagrong iyon ay dumating sa anyo ng kanyang matalik na kaibigang si Lisa, na may dalang mainit na pandesal at isang balitang hindi niya alam kung dapat ikatuwa o ikatakot. "Hira, tingnan mo to," sabi ni Lisa, habang inilalapag ang isang dyaryo sa kanilang maliit na mesa. Nakabukas ito sa pahina ng mga anunsyo para sa trabaho. Isang malaking logo ang agad na sumalubong sa mga mata ni Hiraya. Isang magkakaugnay na letrang V at C. Velez Conglomerate. Naghahanap sila ng executive assistant. Mabilis na sabi ni Lisa. At Hira, tingnan mo ang sahod. Triple ang kinikita mo nga ngayon sa pagiging waitress. Ito na ang sagot sa mga problema mo. Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang kanyang buong katawan. Velez Conglomerate. Ang pangalang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Hindi. Sa lahat ng lugar, huwag lang doon. Hindi, Lisa. Hindi pwede. Halos pabulong niyang sagot. Ang mga matay nakatitig sa logo na parang nakakita ng multo. Anong hindi pwede? Hiraya, wala na tayong oras para mamili. Giit ni Lisa. Ang boses ay may halong pag-aalala. May notice of eviction ka na. Kailangan mo ng trabahong may malaking sahod at kailangan mo itong ngayon na. Ano bang meron sa kumpanyang yan at ayaw mo? Hindi makasagot si Hiraya. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang lugar na yon ay ang pinagmulan ng pinakamalaking sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya? Na ang anino ng nakaraan ay nag-aabang sa bawat sulok ng gusaling iyon. Pero nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Lisa. At nang lumingon siya sa kanyang mga anak na naglalaro sa sahig, alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Wala na siyang karapatang matakot.
Wala siyang karapatang isipin ang sarili. Ang kinabukasan ng kambal ang nakataya. Sa bigat ng dibdib, kinuha niya ang dyaryo. Sige, sabi niya, ang boses ay babasag. Susubukan ko. Ang proseso ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ipinasa niya ang kanyang resume online ng araw na yon at kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag para sa isang panayam kinabukasan. Ang unang panayam sa HR department ay naging maayos. Ang babaeng nag-interview sa kanya ay mukhang humanga sa kanyang mga kwalifikasyon at karanasan. Kahit na ang karamihan dito ay bago siya magkaroon ng mga anak. At ngayon, heto siya, nakatayo sa pasilyo ng ika-40 palapag. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, ang mga dingding na salamin ay nagpapakita ng tanawin ng buong distrito Hiraya. Ang bawat taong dumadaan ay nakasuot ng mamahaling damit. Ang bawat galaw ay may bigat ng kapangyarihan at pera. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa lugar na ito. Miss Lazaro? Tawag ng isang babae mula sa isang malaking mesa. The CEO will see you now. Tumango si Hiraya, ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. CEO, ang huling panayam. Ang kailangan na lang niyang gawin ay iwanan ang magandang impresyon at makukuha na niya ang trabaho para kina Sinag at Amihan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pinto na gawa sa dark mahogany. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Come in. Ang boses na yon, malalim at may awtoridad, ay nagpadala ng kuryente sa kanyang gulugod. Pinihit niya ang doorknob at pumasok sa loob. Ang opisina ay malawak. Isang buong pader ay salamin, mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng nakamamanghang tanawin ng syudad. Ngunit hindi yon ang napansin ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay napako sa malaking mesa sa gitna at sa high-backed leather chair na nakatalikod sa kanya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay wari umalingaw-ngaw sa katahimikan. Magandang umaga po, sabi niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang upuan ay dahan-dahang umikot at ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang mukha na iyon, mas matanda ng 5 taon, mas matalas ang mga linya sa panga, mas malamig ang ekspresyon, ngunit walang duda. Iyon ang mukha na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mukha na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang paghinga ay naputol sa kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing itim at kasing lalim ng isang gabi na walang bituin, walang emosyon, walang gulat. Tanging isang malamig, nakakalkulang pagkilala lamang. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, ang mga labi nito ay bahagyang gumalaw. Isang pangalan ang lumabas, hindi bilang isang tanong, hindi bilang isang pagbati, kundi bilang isang sumpa na matagal nang kinikimkim. Hiraya Lazaro. Sa likod ng malamig at walang emosyong maskara ni Kael Zamora, isang digmaan ang nagaganap. Ang pangalang Hiraya Lazaro na lumabas sa kanyang mga labi ay parang isang susi na nagbukas sa isang kwartong 5 taon na niyang pilit na isinara, isang kwartong puno ng galit, pait, at isang sakit na hindi pa tuluyang naghihilom. Nang makita niya itong pumasok, sa isang iglap, bumalik ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Ang alaala ay kasing linaw ng salamin sa kanyang harapan. Ang pagdating niya sa kanilang maliit na apartment, may dalang bulaklak at isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Ang nakakabinging katahimikan na sumalubong sa kanya. Ang aparador na walang laman. Ang mga gamit ni Hiraya, lahat ay nawala. At sa ibabaw ng unan, isang kapirasong papel na naglalaman ng mga salitang tumapos sa kanyang mundo. Patawad, Kael.
Kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Walang paliwanag. Walang dahilan. Para siyang bulang biglang naglaho. Sa mga sumunod na linggo, para siyang baliw na naghahanap. Tinatawagan ang numerong hindi na matawagan. Pinupuntahan ang mga kaibigan nitong nagkikibit-balikat lamang. Ang pag-ibig na minsang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kaya niyang liparin ang mundo ay ang siya ring humila sa kanya pababa sa pinakamadilim na hukay. At ngayon, heto siya, nakatayo sa kanyang opisina, nag-a-apply para sa isang trabaho na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya dinurog ang puso niya at iniwang nag-iisa. Ang unang salakay ng sakit ay mabilis na napalitan ng isang galit. Hindi siya babalik dito kung walang dahilan. May kailangan siya. "Please have a seat," sabi ni Kael. Ang boses niya ay kontrolado at walang bahid ng anumang personal na emosyon. Ikinumpas niya ang kamay sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Umupo si Hiraya. Ang bawat galaw ay alanganin. Nakita ni Kael ang pamumutla sa mukha nito, ang bahagyang panginginig ng mga kamay. Good, naisip ng isang madilim na bahagi ng kanyang isipan. Dapat lang siyang matakot. Kinuha niya ang resume nito mula sa mesa, kahit na sa ulado na niya ang bawat salitang nakasulat dito. Hiraya Lazaro, ulit niya. Dahan-dahang binabasa ang pangalan. Based on your resume, you have experience, pero 5 taon kang nawala sa corporate world. Anong ginawa mo sa mga panahong yon? Nakita niya itong napalunok. Nagkaroon po ako ng mga personal na responsibilidad, sir. Personal na responsibilidad, inulit ni Kael. Ang bawat salita ay may diin ng pang-uuyam. At ngayon, handa ka nang iwanan ang mga responsibilidad na yon para magtrabaho sa Veles Conglomerate? Ang tanong ay isang patibong at alam nilang pareho. Gusto niyang makita kung paano ito magsisinungaling. Hindi ko po sila iiwanan, sir. Kaya ko pong pagsabayin. Ngumisi si Kael sa kanyang isipan. Ang tapang. Ang tapang niyang bumalik dito at umarte na parang isang ordinaryong aplikante lamang. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga tanong na alam niyang sinasagot nito, nang may pag-iingat, tumayo siya. "Thank you for your time, Miss Lazaro. We'll let you know." Sabi niya, isang formal na pagtatapos sa panayam. Nang makalabas si Hiraya ng pinto, ang postura ni Kael ay bumagsak. Napasandal siya sa kanyang mesa. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw nito. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Ang makita itong muli. Hindi niya inaasahan na ganito pa rin kalakas ang epekto. Bago pa man niya mapakalma ang sarili, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Lola Amorsola. Sinagot niya ito. "Lola?" "Kael Apo." Ang boses sa kabilang linya ay malambing, ngunit may bigat ng awtoridad. "Tumawag lang ako para alamin kung kamusta ang huling panayam mo para sa bagong assistant. May napili ka na ba?" Napapikit si Kael. Tila ba alam ng kanyang lola ang lahat ng nangyayari? "Hindi pa, Lola. I'm still deciding." "May narinig ako mula sa HR." Patuloy ni Doña Amorsola. Ang boses ay tila nag-aalala. "Isang aplikante raw. Pamilyar ang pangalan. Isang Lazaro. Hindi kaya. Siya na yun. Apo?" Hindi sumagot si Kael. Ang katahimikan niya ay sapat ng kumpirmasyon. "Apo, makinig ka sa akin." Ang tono ng matanda ay nagbago. Naging puno ng babala. "Nagkataon lang ba na kung kailan kailangan mo ng bagong assistant, bigla siyang lilitaw mula sa kung saan? Pagkatapos ng 5 taon? Huwag kang maging bulag, Kael. Alam nating pareho kung ano ang habol ng mga taong tulad niya. Pera, kapangyarihan." Bumalik siya dahil alam niyang nasa iyo na ang lahat. Ang mga salita ng kanyang lola ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Iyon din ang eksaktong tumatakbo sa isip niya.
Ang pagbabalik ni Hiraya ay hindi isang pagkakataon. Isa itong plano. Inaalala ko lang ang kapakanan mo, Apo. Malamig na sabi ni Doña Amorsola. Ayaw kong makita kang masaktan muli ng parehong tao. I know what I'm doing, Lola. Mariing sagot ni Kael. Pagkababa ng telepono, tumayo si Kael at lumapit sa salaming bintana. Mula sa ika-40 palapag, ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam lamang. Ganoon din ang tingin niya kay Hiraya ngayon. Maliit, desperado. Bumalik siya dahil may kailangan siya. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung pera ang habol nito, ibibigay niya. Kung gusto nitong pumasok muli sa kanyang mundo, pagbibigyan niya. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng laro. Siya na ang may hawak ng lahat ng baraha. Pagsisisihan nito ang araw na nagpasya itong bumalik. Dinampot niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang pinuno ng HR. Si Kael Zamora ito. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Yung huling aplikante para sa EA position, si Hiraya Lazaro. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Hire her? Po, sir, sigurado po. Idoble niyo ang sahod na inaalok sa job posting. Putol ni Kael. Ang mga matay nakatitig pa rin sa syudad sa ibaba. Gusto kong simulan niya bukas na bukas din. Bago pa man makasagot ang kausap, idinagdag niya ang isang huling utos, isang pangungusap na naglalaman ng lahat ng kanyang galit at plano para sa paghihiganti. I want her right where I can see her. Sa maliit na apartment sa kabilang dako ng syudad, isang email ang pumasok sa inbox ni Hiraya. Ang subject line, Job Offer, Executive Assistant to the CEO, Velez Conglomerate. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi dahil sa kumpirmasyon, kundi dahil sa numerong nakasulat sa ilalim ng compensation package. Isang halagang hindi niya pinangarap na kitain sa loob ng isang buwan. Sapat na para bayaran ng upa, ang mga utang, at bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Isang malaking bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Ito na ang kaligtasan. Ito na ang milagro. Ngunit sa ilalim ng kaluwagang yon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Ang sahod ay napakataas. At ang taong nagbigay nito ay ang huling taong sa mundo na inaasahan niyang tutulong sa kanya. Ito ay hindi tulong. Alam niya iyon. Ito ay isang patibong. At bukas, papasok siya rito nang nakapikit. Ang unang araw ng trabaho ni Hiraya ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Gising na siya habang ang buong mundo ay natutulog pa. Ipinaghahanda ng almusal at baon ang kanyang kambal. Sa bawat sandwich na kanyang ginagawa, sa bawat paghalik niya sa malambot na pisngi ni Sinag at Amihan, isang panalangin ang kanyang binibigkas sa isipan. Para sa inyo ito. Lahat ng ito ay para sa inyo. Ang pagpasok sa Velez Conglomerate ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang lahat ay abala, mabilis ang kilos, at ang hangin ay tila puno ng ambisyon at presyon. Ang kanyang mesa ay nasa labas lamang ng opisina ng CEO, isang estratehikong lokasyon na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay isang isda sa loob ng isang aquarium. Pinapanood ng lahat. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Siya raw yung bago. Narinig ko, doble raw sa normal na sahod ang offer sa kanya. Bakit kaya? May backer? Pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito. Ang mahalaga ay ang trabaho. Ang mahalaga ay ang sahod. Ang unang utos mula kay Kael ay dumating sa pamamagitan ng intercom. Ang boses nito ay malamig at walang personal na tono. Miss Lazaro, bring me a cup of coffee. Black, no sugar. Tumayo agad si Hiraya at nagtungo sa pantry. Maingat niyang tinimpla ang kape. Sinisiguradong perpekto ito. Ito ay isang simpleng gawain,
Ngunit para sa kanya, ito ay isang pagsubok. Isang paraan para patunayan na karapat-dapat siya sa trabahong ito, kahit na ang kanyang boss ay ang lalaking nais niyang kalimutan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang daladala ang tasa pabalik sa opisina. Kumatok siya bago pumasok. Si Kael ay nakaupo sa kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang ilapag niya ang kape sa tabi nito. "Thank you," sabi nito. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa papel. Nakahinga ng maluwag si Hiraya at akmang tatalikod na nang biglang ikinilos ni Kael ang kanyang braso na para bang may inaabot. Ang siko nito ay tumama sa gilid ng tasa. Ang mainit at maitim na likido ay tumapon, kumalat sa ibabaw ng makintab na mesa, at ang ilan ay tumalsik sa mga importanteng papel. Isang madilim na mantsa ang mabilis na gumapang sa puting papel. "Naku!" Mabilis na reaksyon ni Hiraya. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. "Sir, paumanhin po." Kumuha siya agad ng tissue mula sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang natapon, ngunit lalo lang itong kumalat. Doon lang nag-angat ng tingin si Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng gulat, kundi ng isang malamig na inis. "Be more careful next time, Miss Lazaro," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Itinuro niya ang nabasang mga dokumento. "That was the final draft for the board meeting this afternoon." Pakiramdam ni Hiraya ay binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig. "Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po. Hayaan niyo po, itatype ko po ulit. Just clean this up," putol ni Kael. Bago muling ibinalik ang atensyon sa ibang papel na hindi nabasa, na para bang si Hiraya ay isang istorbo na kailangan lang mawala. Habang nililinis niya ang mesa, ramdam na ramdam ni Hiraya ang bigat ng titig nito. Ang bawat pagpunas niya sa malagkit na kape ay parang isang dagok sa kanyang pagkatao. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi yun aksidente. Ito ang simula. Ang simula ng larong gusto nitong laruin. Ang buong umaga ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Inutusan siyang ayusin ang mga files na nakaayos na. Pinahanap siya ng mga dokumento na alam niyang nasa computer lamang. Bawat utos ay ibinibigay sa isang propesyonal na tono, ngunit ang layunin ay malinaw. Ang pahirapan siya, ang iparamdam sa kanya na hindi siya nabibilang doon. Tanghali, habang abala si Hiraya sa pag-retype ng mga nasirang dokumento, isang mahinang amoy ng mamahaling pabango ang pumasok sa hangin, kasunod ng pagbukas ng pinto ng opisina ni Kael. Isang babae ang pumasok na hindi na kumatok. Matangkad ito, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang bawat kilos ay may dalang kumpiyansa at karangyaan. Sa braso nito ay nakasabit ang isang designer handbag na nagkakahalaga marahil ng isang taong upa ni Hiraya. Ang babae ay lumapit kay Kael at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mahal," malamig niyang sabi at yumuko para humalik sa pisngi nito. Ang isang salitang iyon, "mahal," ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Hiraya. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. So ito pala siya, ang asawa, ang maganda, perpekto at mayamang asawa na ipinalit sa kanya. "Celine," sagot ni Kael. Bahagyang lumambot ang kanyang boses, isang pagbabagong napansin agad ni Hiraya. "What are you doing here? Akala ko may lunch meeting ka." "Cancelled," sagot ni Celestine, habang inaayos ang kwelyo ng damit ni Kael. Ang kilos ay puno ng pag-aari. "So I thought, why not surprise my very busy husband for lunch?" Binalingan nito si Hiraya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga mata nito'y nagsusuri mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pagtataka.
And who is this? Miss Lazaro, my new assistant. Pakilala ni Kael. Ang boses ay muling bumalik sa pagiging malamig at formal. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Hiraya. Celestine Montemayor, sabi ng babae, hindi inilahad ang kamay. Malinaw ang mensahe. Sila ay nasa magkaibang mundo. Nanikip ang dibdib ni Hiraya. Ang bawat segundo na nakikita niya silang magkasama ay isang parusa. Ang paraan ng pagtingin ni Celestine kay Kael. Ang paraan ng pagiging komportable nila sa isa't isa. Ito ang realidad na tinakbuhan niya 5 taon na ang nakalipas. Ang katotohanang masakit pa rin kahit anong pilit niyang ibaon sa limot. Sige po, sir, ma'am, magpapaalam na po muna ako, sabi ni Hiraya. Ang boses ay halos hindi marinig. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Hindi na niya hinintay ang elevator. Pumasok siya sa pinakamalapit na fire exit. Bumaba ng isang palapag at dumiretso sa banyo ng mga babae. Nang masigurado niyang walang ibang tao, isinandal niya ang likod sa malamig na pader at doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tinatakpan niya ang kanyang bibig para sugpuin ang bawat hikbi. Umiiyak siya, hindi lang dahil sa pagpapahiyang ginawa ni Kael kanina. Umiiyak siya para sa sakit ng nakaraan, para sa mga pangarap na nawasak, at para sa katotohanang ang lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo ay masaya na sa piling ng iba. Matapos ang ilang minuto, pinilit niyang kumalma. Ipinahid niya ang kanyang mga luha at naghilamos. Tumingin siya sa salamin, sa babaeng may mapupulang mata at gusot na damdamin. Para sa mga anak mo, Hiraya, paalala niya sa sarili, kayanin mo to. Bumalik siya sa kanyang mesa, ang puso'y mabigat pa rin. Para kahit sandali ay gumamaan ang kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging nagpapatatag sa kanya sa mga panahong tulad nito. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ang kanyang paningin ay agad na napunta sa isang litrato. Si Amihan, nakangiti ng malapad habang nakaupo sa isang swing sa parke. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa at ang nangim ang ngiting iyon ay hindi maikakaila. Ang paraan ng pag-angat ng gilid ng labi nito ay eksaktong kopya ng nangiti ng ama nito noong masaya pa sila. Habang hinahaplos niya ang screen ng telepono, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa kanyang likuran. Isang boses, malalim at biglaan, ang bumasag sa katahimutan. Sinong bata yan? Nabitawan ni Hiraya ang kanyang cellphone. Sa gulat, nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay kumabog ng pagkaripas-ripas na parang isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dali-dali niyang pinulot ang telepono, hindi na tinitingnan kung nabasag ba ito, at mabilis na itinago sa kanyang bag. Nanginginig siyang lumingon at nakita si Kael na nakatayo sa mismong likuran niya. Mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa bag kung saan niya itinago ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking sikreto. Sir, nauutal niyang sabi, nanggugulat po kayo. Ang tingin ni Kael ay dahan-dahang umangat mula sa bag patungo sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay matalas, mapanuri, na para bang kaya nitong basahin ang bawat takot na namumuo sa kanyang isipan. I asked you a question, Miss Lazaro. Ulit niya, ang boses ay mababa at puno ng diin. Sino ang batang nasa litrato? Nanuyo ang lalamunan ni Hiraya. Libo-libong kasinungalingan ang nagunahan sa kanyang utak, ngunit isa lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ah, yun po ba? Pipamangkin ko po, sir. Anak ng pinsan ko. Ang kasinungalingan ay lumabas na mahina at hindi ka panipaniwala, kahit sa sarili niyang pandinig. Hindi agad sumagot si Kael.
Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat segundong lumilipas sa kanilang katahimikan ay isang walang katapusang parusa para kay Hiraya. Pamangkin mo? Pag-uulit niya. Bahagyang kumunot ang noo na para bang may isang bagay sa sinabi niya na hindi magtugma. Humakbang ito papalapit. May kakaiba sa ngiti niya. Pamilyar. Ang mga salitang yon ay parang mga dagang gumapang sa kanyang likod, nagdulot ng malamig na kilabot. Nakita niya ang pagkakahawig. Pinilit ni Hiraya na tumawa, ngunit ang tunog na lumabas ay kakatwa at pilit. Na nagkataon lang po siguro, sir. Siguro po dahil kamukha ko po ng kaunti. Ang mga mata ni Kael ay nanatili sa kanya, hindi matinag. Pagkatapos ng isa pang mahabang sandali, tumuwid ito ng tayo at ang malamig na maskara ng isang CEO ay muling bumalik sa mukha nito. Bumalik ka na sa trabaho. Gusto kong makita ang mga report na yan sa mesa ko bago ka umuwi. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at pumasok sa kanyang opisina. Isinarado ang pinto nang walang anumang dagdag na salita. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang mga tuhod ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang mesa para sa suporta. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Muntik na. Sobrang muntik na. Sumulyap siya sa saradong pinto. Ang pag-aakala niyang ang pinakamahirap na bahagi ng araw na ito ay ang makita si Kael kasama ang asawa niya ay mali pala. Ang tunay na panganib ay hindi lang ang sakit sa kanyang puso. Ito ay ang posibilidad na mabuking ang sikretong itinatago niya sa loob ng 5 taon. At sa titig na nakita niya sa mga mata ni Kael, alam ni Hiraya na ang isang butil ng pagdududa ay naitanim na at natatakot siya na hindi ito titigil hanggat hindi nito nahuhukay ang katotohanan. Pagkapasok sa kanyang opisina, hindi na upo si Kael. Dumiretso siya sa bintana, ang mga kamay ay nasa bulsa, ngunit ang isipan ay naiwan sa labas, kasama ni Hiraya at ng litrato sa cellphone nito. Pamangkin. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang utak, ngunit hindi ito magkasya. May mali. Ang nangiti ng batang iyon ay hindi isang simpleng pagkakahawig. Iyon ay isang salamin, isang multo ng sarili niyang kabataan na nakita niya sa mukha ng isang estranghero. Ang teorya ng kanyang lola, Amor Sola, na bumalik si Hiraya para sa pera, ay tila napakasimple na ngayon. May mas malalim ditong hiwaga. Isang hiwagang kailangan niyang malaman ang kasagutan. Ang galit na matagal na niyang inalagaan ay unti-unting nahaluan ng isang bagong emosyon, isang mapanganib na pag-usisa. Kinagabihan, sa isang madilim at halos walang taong paradahan ng isang luma at saradong gusali, ipinarada ni Kael ang kanyang mamahaling sasakyan. Ilang sandali lang, isang nondescript na kotse ang pumarada sa tabi niya. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 50. May manipis na bigote at mga matang nakakita na ng maraming bagay. Si Mang Dante, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan para sa mga sensitibong gawain ng kumpanya. Sir Kael, bati nito, bahagyang tumango. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kael, inabot niya ang isang sobre. Laman niya ng pangalan ng isang babae at ang kanyang address. Hiraya Lazaro. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Simula nung umalis siya 5 taon na, ang nakalipas hanggang ngayon. Saan siya nakatira? Sino ang mga kasama niya? Ano ang pinagkakakitaan niya? Lahat. Lalo na kung mayroon siyang pamilya. Masusunod, sir. Gaano kabilis niyo kailangan ng impormasyon? Kahapon pa, mariing sagot ni Kael. At Dante, kailangan kong maging malinis ito. Ayokong malaman niya na may nagmamanman sa kanya. Tumango si Mang Dante, kinuha ang sobre at walang anumang dagdag na salita, bumalik sa kanyang sasakyan at umalis. Naiwan si Kael sa kadiliman, ang pagdududa sa kanyang dibdib
ay mas mabigat pa kaysa dati. Sa mga sumunod na araw sa opisina, ipinagpatuloy ni Kael ang kanyang malamig na pakikitungo kay Hiraya. Ang mga utos ay walang katapusan. Ang mga gawain ay nakakapagod. Ngunit ngayon, may iba ng dahilan ang kanyang pagmamasid. Hindi na ito puro galit. Ngayon, naghahanap siya ng mga pahiwatig. Isang gabi, sadyang inabala niya ito ng trabaho hanggang lumubog ang araw. Alam niyang may mga anak itong naghihintay. Gusto niyang makita kung paano ito magre-react. Miss Lazaro, kailangan kong i-reformat mo ang lahat ng lumang presentasyon na ito para sa archive. Gusto ko itong matapos ngayong gabi. Nakita niya ang panandaliang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pagtanggap. Opo, sir. Mula sa kanyang opisina, pinanood niya ito sa pamamagitan ng salaming pader. Nakita niya itong pasimpleng kinuha ang cellphone. Tumayo si Kael at nagkunwaring may kinukuha sa filing cabinet na malapit sa mesa ni Hiraya, sapat na para marinig ang usapan. Hello, Lisa. Pasensya ka na. Gagabihin ako. Opo, may pinapatapos lang si sir. Pakicheck na lang kung kumain na si Kuya Sinag, ha? At si Amihan, painumin mo na ng gamot niya bago matulog. Opo. Pakisabi kay Amihan, mahal na mahal sila ni Mama at babawi ako bukas. I love you mga anak. Napahinto si Kael. Sinag, Amihan, 2 pangalan, 2 anak. Ang lambing sa boses ni Hiraya ay hindi maikakaila. Totoo. Ano man ang nararamdaman niya para sa babae, ang pagmamahal nito sa mga anak ay totoo. At sa isang iglap, isang alaala, ang sumalakay sa kanyang isipan. Flashback. Nakahiga sila sa ilalim ng isang puno ng mangga sa isang parke. Ang ulo ni Hiraya ay nasa kanyang kandungan. 5 taon na ang nakalipas. Ang mundo ay simple at puno ng pag-asa. Ilang anak ang gusto mo? Tanong niya, habang hinahaplos ang buhok nito. Ngumiti si Hiraya. Kahit ilan, basta't ikaw ang ama. Gusto ko ng isang basketball team. Biro niya. Tumawa ito, isang tunog na parang musika. Grabe ka naman. Kahit isa lang, Kael. Basta't malusog at kamukha mo, sabi nito. Habang hinahaplos ang kanyang pisngi. End of flashback. Napakurap si Kael. Itinaboy ang alaala. Bumalik siya sa kanyang mesa, ang puso'y naguguluhan. Ang babaeng nangako sa kanya ng pamilya ay ang siya ring babaeng may 2 anak na hindi niya kilala. Makalipas ang 2 araw, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang pagpupulong, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Mang Dante. Isang salita lang yon. Attachment. Hindi niya pinansin. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa nagsasalitang board member, sa mga numero sa projection screen sa mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang text message ay parang isang uling na nagbabaga sa kanyang bulsa. Unti-unting sinusunog ang kanyang konsentrasyon. Pagkatapos ng pulong, imbes na bumalik sa kanyang opisina, dumiretso si Kyle sa kanyang sasakyan sa basement parking. Sa katahimikan ng sasakyan, binuksan niya ang mensahe. Mayroong ilang mga files. Ang una ay isang dokumento. Ang report. Pangalan, Hiraya Lazaro. Status, walang asawa. Tirahan, address sa Stamesa. Mga anak, 2, 2 pangalan Sinag Lazaro, pangalan Amihan Lazaro, edad, 5, 5, taong gulang petsa ng kapanganakan, October 28, 2020, Uri, Kambal, twins, ama, walang idineklara sa birth certificate, father, unidentified, napatitig si Kael sa mga petsa, October 28, 2020, mabilis niyang binilang sa kanyang isipan. Umalis si Hiraya noong Pebrero. Pebrero, Marso, Abril. 9 na buwan. Eksaktong 9 na buwan. Isang malamig na agos ng dugo ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang daliri
habang binubuksan ang pangalawang attachment. Isa itong larawan. Malabo ito, tila kinunan mula sa malayo gamit ang isang long lens camera. Ngunit kahit malabo, ang imahe ay malinaw pa sa 1,000 salita. Nasa isang parke si Hiraya. Nakaupo siya sa damuhan, tumatawa. Sa kanyang harapan, 2 magkamukhang batang lalaki ang naghahabulan ng bola. Ang isa ay nadapa, at ang isa naman ay lumapit para tulungan itong tumayo. Pinindot ni Kael ang screen, pinalaki ang imahe, itinuon sa mukha ng 2 bata. Ang mundo ni Kael ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-aungaw sa kanyang mga tainga. Isang mabagal at malakas na dagundong. Ang mga mukhang yon, ang hugis ng mga mata, ang linya ng panga, ang maliit na nunal malapit sa labi ng isang bata, ang ngiti. Ang ngiting una niyang napansin sa cellphone ni Hiraya. Hindi ito pagkakahawig, hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang refleksyon. Ito ay siya. Ibinaba niya ang telepono sa passenger seat na para bang napapaso. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang mga matay nakatitig sa kawalan, ngunit ang nakikita niya lang ay ang 2 maliliit na mukha. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa galit dahil sa pag-aakalang iniwan siya. 5 taon siyang naniwala sa kasinungalingan na siya ay ipinagpalit. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit, mas komplikado. Hindi lang siya ang iniwan nito. Mayroon pa siyang tinago. Isang sikretong may 2 pangalan, Sinag at Amihan, ang kanyang mga anak. Iniwan ni Kael Zamora ang lahat. Sa gitna ng isang pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang kinabukasan ng Velez Conglomerate, tumayo siya. Hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng mga board members, ang pagtawag sa kanyang pangalan ng kanyang tiyuhin. Wala siyang narinig. Wala siyang nakita, kundi ang imahe ng 2 batang lalaki na naglalaro sa parke. Naglakad siya palabas ng conference room, ang bawat hakbang ay mabilis at may bigat. Ang kanyang isipan ay isang maelstrom ng galit, pagtataksil, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang kakaibang kirot na parang may bahagi sa kanya na matagal nang nawawala at ngayon lang niya nalaman. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, palabas ng Distrito Hiraya, palayo sa mundo ng salamin at bakal, patungo sa masikip at magulong mga kalye ng mesa, iisang tanong lang ang umuulit-ulit sa kanyang utak. Bakit? Bakit niya ito itinago? Bakit niya ipinagkait sa kanya ang karapatang malaman na mayroon siyang mga anak? Anong klaseng halimaw ang kayang gawin iyon? Narating niya ang address na ibinigay ni Mang Dante. Isa itong kalsada na puno ng mga 2-story apartment na magkakadikit. Ibang-iba sa malawak na espasyo at katahimikan ng kanyang mansyon. Ipinark niya ang kotse sa isang tabi kung saan hindi ito gaanong kapansin-pansin, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. At doon, naghintay siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw sa sobrang higpit. Pinanood niya ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga kapitbahay na nag-uusap sa kanilang mga tarangkahan. Ito ang mundong itinayo ni Hiraya para sa sarili niya. Isang mundong wala siya. Pagkalipas ng halos 1 oras, isang pampasaherong jeep ang huminto sa kanto. Bumaba mula roto ang isang pamilyar na figura. Si Hiraya. Mukha siyang pagod mula sa trabaho. Ngunit nang makita niya ang 2 batang lalaki na tumatakbo para salubungin siya mula sa isa sa mga apartment, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong mukha niya. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Kael. "Mama! Mama!" Sigaw ng 2 bata. Ang kanilang maliliit na boses ay puno ng kagalakan. "Sinag! Amihan!" Sagot ni Hiraya at lumuhod siya para yakapin ng mahigpit ang kambal.
Kumusta ang araw ng mga baby ko? Mama, nag-drawing po ako ng robot. Masayang sabi ni Sinag. Ako naman po, Mama. 5 stars po ako sa school. Pagmamalaki ni Amihan. Tumawa si Hiraya, isang tunog na umabot hanggang sa kinaroroonan ni Kael. Wow! Ang gagaling naman ng mga anak ko. Dahil dyan, may pasalubong si Mama na ice cream. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit kulang ito ng isang tao. At ang taong iyon ay siya. Nakaramdam si Kael ng isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya kailanman. Ito ang buhay na ninakaw sa kanya. Habang naglalakad ang mag-iina, papunta sa kanilang gate, dahan-dahang binuksan ni Kael ang pinto ng kanyang sasakyan. Bawat galaw niya ay sinadya. Bawat hakbang sa sementadong daan ay mabigat. Lumabas siya mula sa dilim na nililikha ng puno. Naramdaman ni Hiraya ang isang presensya sa kanyang likuran. Akala niya ay isa lamang itong kapitbahay. Ngunit nang lumingon siya, ang ice cream na hawak niya ay nahulog sa sahig. Nakatayo doon si Kael. Ang mamahalin nitong suit ay gusot na, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mukha ay isang maskara ng emosyong hindi maipinta. Isang pinaghalong sakit at puot. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa dalawang batang nagtatago na ngayon sa likod ng kanyang mga binti. Kay Kael, bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Kael. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kambal. Dahan-dahan itong lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Isang kilos na nagpadala ng takot sa buong sistema ni Hiraya. Explain this, Hiraya, sabi ni Kael. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng panganib. Isang kulog na nagbabadyang dumating. Umalis ka na, Kael. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Hiraya habang mas lalong itinutulak ang mga anak sa kanyang likuran. Wala kang karapatang pumunta rito. Wala akong karapatan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Kael. Tumayo siya. Ang mga matay nag-aapoy na ngayon sa galit habang nakatingin sa kanya. 5 taon, Hiraya. 5 taon mo akong pinaniwala na iniwan mo lang ako. 5 taon kong kinamuhian ang sarili ko para lang malaman na mayroon kang tinatago. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin. Sigaw ni Kael pabalik, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Itinuro niya ang mga bata. Sino sila, Hiraya? Mga pamangkin mo rin ba sila? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang takot sa mukha ng kanyang mga anak ang nagbigay kay Hiraya ng isang kakaibang tapang. Ang tapang ng isang inang na susukol. Huwag mong idamay ang mga anak ko dito. Ang mga salitang mga anak ko ang nagsilbing huling gatilyo. Humakbang si Kael papalapit, ang mukha niya'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Mga anak mo? O mga anak natin? Ang tanong ay parang isang pagsabog. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot, lahat ng pader na itinayo ni Hiraya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa mga mata ni Kael at pagkatapos ay sa kanyang 2 anak na umiiyak na sa takot. Wala na siyang matatakbuhan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Isang hikbing puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya. At kasabay nito, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Oo, Kael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Oh, mga anak mo sila! Anak mo ang kambal! Ang pag-amin ay binitiwan sa hangin, kasabay ng katahimikang biglang bumalot sa kanilang paligid. Naiwan si Kael na nakatayo na, parang isang estatwa. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng isang nakabibinging pagkabigla. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin mula sa umiiyak na mukha ni Hiraya
patungo sa dalawang maliliit na bata na ngayon ay nakasilip mula sa likod ng kanilang ina. Nakita niya ang sarili niyang mga mata sa kanila, ang sarili niyang panga, ang sarili niyang dugo. Sila, ang kanyang mga anak. Nakatitig lang siya, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang ang katotohanan yon ay unti-unting winawasak ang mundong alam niya. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang blangkong espasyo sa isipan ni Kael. Hindi niya matandaan ang mga kalsadang dinaanan, ang mga ilaw trapiko na hinintuan, o ang ingay ng syudad na tila naglaho. Ang tanging umuukupa sa kanyang buong pagkatao ay ang imahe ng dalawang umiiyak na bata at ang mga salitang paulit-ulit na tumatambol sa kanyang sentido. Anak mo sila. Anak mo ang kambal. Pagpasok niya sa malaki at tahimik na mansyon ng mga Velez, para siyang isang dayuhan. Ang lamig ng marmol na sahig, ang katahimikan ng matataas na pader, lahat ay tila nangungutya sa nag-aapoy na kaguluhan sa kanyang dibdib. Nadatnan niya ang kanyang lola sa sala, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng isang marangyang ilaw. Nag-angat ito ng tingin pagkarinig sa kanyang mga yapak. Ang nangiti sa mga labi ni Doña Amorsola ay agad na napawi nang makita ang anyo ng kanyang apo. Ang gusot na damit, ang nanlilisik na mga mata, ang aura ng isang taong kagagaling lang sa isang digmaan. Apo, anong nangyari sa'yo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi sumagot si Kael. Naglakad siya papunta sa bar at nagsali ng isang basong alak. Ininom niya ito ng isang lagukan. Ang init ng likido ay walang panama sa apoy sa kanyang lalamunan. Kael, kinakausap kita. Anong problema? Pag-uulit ng matanda. Ngayon ay nakatayo na at lumalapit sa kanya. Humarap si Kael. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumbong ng isang bagyong hindi mapigilan. May mga anak ako, Lola, sabi niya. Ang boses ay patag at walang buhay. Kambal, 5 taong gulang na sila. Ang mukha ni Doña Amorsola ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Ano? Paanong? Sino ang ina? Sino pa ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Kael. Ang babaeng sinabi mong bumalik para lang sa pera. Si Hiraya. Hinawakan ni Doña Amorsola ang kanyang dibdib na para bang inaatake sa puso. Diyos ko po, hindi maari. Ngunit ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang emosyon na mas matalas at mas kalkulado. Lumapit ito kay Kael, ang mga matay puno ng awa, isang pekeng awa. Aking apo, hinaplos nito ang kanyang braso. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. 5 taon, Kael. 5 taon niyang itinago sa'yo ang sarili mong mga anak. Anong klaseng ina ang gagawa niyon? Ang mga salita ng kanyang lola, ang mismong mga tanong na sumisira sa kanyang isipan. Ang awa nito ay nagsilbing gasolina. Bakit niya ginawa to, Lola? Tanong ni Kael. Ang boses ay basag na ngayon. Bakit? Hindi mo ba nakikita? Ang boses ni Doña Amorsola ay malambing ngunit may lason. Naghintay siya, Kael. Naghintay siya ng tamang panahon. Hinintay niyang mapunta sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang kapangyarihan, ang pangalan. At ngayong nasa iyo na ang lahat, bigla siyang lilitaw. Dala-dala ang mga bata bilang kanyang armas. Isa itong blackmail, apo. Gagamitin niya ang mga bata para sirain ka, para makuha ang lahat ng yaman ng mga Velez. Ang bawat salita ay isang pako. Ibinabaon ng mas malalim ang pagdududa at galit sa puso ni Kael. Ang teorya ay napakasama, napakasuklam. Ngunit sa kalagayan niya ngayon, ito ang tanging paliwanag na may saysay. Ang pag-ibig ay matagal nang naging abo. Ang natitira na lang ay ang logic ng kasakiman. Biglang nagsimulang umiyak si Doña Amorsola, mga buwayang luha,
na dumadaloy sa kanyang makinis na pisngi. Ang pangalan ng ating pamilya, ang dugo ng mga Velez, mapupunta sa kamay ng isang babaeng desperada, isang babaeng walang dangal. Hindi ako makakapayag, Kael. Hindi natin pwedeng hayaan na ang mga tagapagmana ng Velez conglomerate ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng kasinungalingan. Ang pag-iyak ng kanyang lola, ang mga salita tungkol sa dugo at dangal, ang gumising sa isang bagay sa loob ni Kael, ang pagiging isang Zamora, isang Velez. Ang responsibilidad na itinuro sa kanya mula pagkabata. Ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang nagyayelong determinasyon. Kung laro ang gusto ni Hiraya, kung digmaan ang gusto niya, ibibigay niya. Pero sa digmaang ito, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para manalo. Hindi na siya iiyak muli. Bulong niya sa sarili bago tumingin ng diretso sa kanyang lola. Hindi na. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ng kanyang personal na abogado, ang pinakamagaling sa buong bansa. Tawagan mo si Attorney Salcedo. Utos niya sa kanyang house manager na kanina pa tahimik na nakikinig. Puntahan mo ang buong legal team ng kumpanya. Gusto ko silang lahat dito sa mansyon. Ngayon din. Sa loob ng isang oras, ang tahimik na sala ng mansyon ay naging isang war room. Ang mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit ay nakapalibot sa malaking mesa, habang si Kael, na may malamig at determinadong mukha, ay nagbibigay ng kanyang mga utos. Gusto kong mag-file ng petition bukas na bukas, sabi niya. Ang boses ay walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Isang petition for a DNA paternity test, at kasabay nito, isang petition for sole and full custody of the children. Nagkatinginan ang mga abogado. Sir, ang full custody ay isang mahabang proseso. I don't care, putol ni Kael. Gamitin niyo ang lahat ng resources ng kumpanya. Hanapin niyo ang lahat ng butas sa buhay niya. Ang kanyang kawalan ng pera, ang kanyang hindi matatag na tirahan, lahat. I want to build a case that paints her as an unfit mother. Gawin niyo ang lahat para mapunta sa akin ang mga anak ko. Kinabukasan, isang government-issued na motorsiklo ang huminto sa tapat ng maliit na apartment sa Stamesa. Isang lalaking nakauniforme ang kumatok sa pinto. Si Hiraya, na magdamag, na hindi natulog dahil sa takot at pag-aalala, ang nagbukas. Miss Hiraya Lazaro, tanong ng lalaki. Oo po, sagot niya. Isang makapal na brown envelope ang iniabot sa kanya. Pinadadala po ng korte. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang tinatanggap ang sobre. Pagkaalis ng lalaki, isinara niya ang pinto at dahan-dahang binuksan ang selyo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakaprint sa opisyal na papel. Ngunit ang kanyang utak ay tila tumatangging iproseso ang mga ito. Petition. DNA paternity testing. Ray, Sinag Lazaro and Amihan Lazaro. At sa huling pahina, ang mga salitang umasak sa kanyang natitirang pag-asa. Hereby petitions this honorable court to grant the plaintiff, Mr. Kael Zamora, sole and full custody of the aforementioned minors. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang pasilyo ng korte ay malamig at walang kaluluwa. Bawat tunog, ang pag-ubo ng isang tao, ang pagdrag ng sapatos sa sahig, ang pag-ikot ng mga pahina ng dokumento ay umuulit-ulit, nagpapatingkad sa nakabibinging tensyon. Para kay Hiraya, ang bawat hakbang patungo sa courtroom ay parang paglalakad sa isang entablado, kung saan siya ang sentro ng isang palabas na hindi niya pinili. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ramirez, isang public attorney na may mabuting puso, ngunit pagod na mga mata. Bago sila pumasok, kinausap siya nito. Hiraya, sabi ng abogado, ang boses ay mahina at seryoso. Kailangan mong maging matatag. Ang legal team ni Mr. Zamora ay ang pinakamahusay.
Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo. Ang iyong trabaho, ang iyong tirahan, ang iyong nakaraan. Huwag kang magpapadala sa provokasyon. Sagutin mo lang ang tanong ng direkta at matapat. Naiintindihan mo ba? Tumango si Hiraya, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang katotohanan, iyon lang ang tanging sandata niya. Ngunit sapat na ba yon laban sa hukbo ng mga abogado na kayang baluktutin ang anumang katotohanan? Pagpasok nila sa loob, ang unang nakita niya ay si Kael. Nakaupo ito sa kabilang panig, sa pagitan ng dalawang matikas na abogado. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakasandal, at ang muka ay isang blangkong pader. Hindi man lang ito lumingon sa kanyang direksyon. Tila ba isa na lamang siyang pangalan sa isang kaso, hindi ang babaeng minsan niyang minahal. Sa likuran nito, sa hanay ng mga manunood, nakaupo si Doña Amorsola. Ang postura ay puno ng dignidad at pagmamataas. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang bahagi ay tungkol sa DNA test. Walang pagtutol si Hiraya. Alam niya ang katotohanan. Ito ang pinakamadaling bahagi. Ang sumunod ay ang impyerno. Tumayo si Attorney Salcedo, ang pangunahing abogado ni Kael. Matangkad ito, may matalas na tingin, at ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang patalim. Miss Lazaro, simula niya siya habang naglalakad-lakad sa harap ng witness stand kung saan nakaupo si Hiraya. Totoo po ba na kayo ay kasalukuyang nakatira sa isang apartment kung saan kayo ay nakatanggap na ng final notice of eviction? Objection, Your Honor. Relevance? Mabilis na sabi ni Attorney Ramirez. Your Honor, sagot ni Attorney Salcedo, ito po ay may kinalaman sa kakayahan ng ina na magbigay ng isang matatag na tahanan para sa mga bata. Stability, iyon po ang pinag-uusapan natin dito. Objection overruled, sabi ng hukom. Sagutin mo ang tanong, Miss Lazaro. Napalunok si Hiraya. Oo po. At totoo po ba, Miss Lazaro, patuloy ni Attorney Salcedo, na ang inyo pong pinagkukunan ng ikinabubuhay sa nakalipas na 5 taon ay isang serye ng mga panandaliang trabaho na may minimum na sahod, tulad ng pagiging waitress, cashier at factory worker? Opo, sagot ni Hiraya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ang bawat opo ay parang isang pag-amin sa kanyang kabiguan. Kung gayon, paano niyo po masasabi sa korteng ito na kaya niyong bigyan ng magandang kinabukasan ang 2 bata kung sa loob ng 5 taon ay hindi niyo man lang nabigyan ng katatagan ng inyong sarili? Ang mga salita ay tumama ng malakas. Pakiramdam ni Hiraya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang walang tulog na mga gabi, ang kanyang pagod. Lahat ay pinipinta ngayon bilang isang larawan ng kapabayaan. Sa buong panahong iyon, hindi nag-angat ng tingin si Kael. Nakatitig lang ito sa mesang nasa kanyang harapan. Ang mga kamay ay magkadikit, hindi gumagalaw. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Naririnig niya ang bawat salita at ang bawat isa ay parang isang dagok din sa kanya. Ito ang plano. Ito ang kailangan. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kasakit pakinggan. Ang huling bahagi ng pagdinig ay ang paglabas ng resulta ng DNA test. Isang opisyal ng korte ang nagabot ng selyadong sobre sa hukom. Binuksan ito ng hukom, binasa ng tahimik, at pagkatapos ay tumingin sa kanila. Ayon sa resulta ng isinagawang pagsusuri, anunsyo ng hukom, ang boses ay umalingaw sa silid. Mayroong 9.9% probability na si Mr. Kael Zamora ang biological father ni Sinag Lazaro at Amihan Lazaro. Isang kolektibong bulungan ang narinig sa silid. Tumingin si Hiraya kay Kael. Sa pagkakataong ito, nakatingin din ito sa kanya. Ang kanilang mga mata
ay nagtagpo sa gitna ng silid na puno ng tao. Walang galit sa mga mata ni Kael ngayon. Ang nakita ni Hiraya sa isang iglap ay ang parehong sakit at pagkalito na nararamdaman niya. Ngunit ang koneksyon na yon ay agad na naputol nang magsalita muli ang hukom. Dahil sa mga bagong impormasyong ito, at habang dinidinig pa ang kaso para sa kustodya, ang korte ay naglalabas ng isang pansamantalang kautusan upang masimulan ang pagbuo ng relasyon sa pagitan ng ama at ng mga anak. Binibigyan ng karapatan si Mr. Zamora na bisitahin sina Sinag at Amihan Lazaro tuwing Sabado mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ilalim ng supervision ng isang social worker na itatalaga ng korte. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal kay Hiraya. Ito ay isang maliit na panalo para kay Kael, ngunit isang malaking pagkatalo para sa kanya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mga anak sa loob ng 5 taon ay nagsimula ng gumuho. Ang lalaking itinago niya sa kanila ay papasok na ngayon sa kanilang buhay. Habang nag-a-adjourn ang korte, nakita ni Hiraya si Doña Amorsola na ngumiti, isang ngangiti ng tagumpay. Alam ni Hiraya na hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Ang digmaan para sa kanyang mga anak ay ngayon pa lang tunay na nagsisimula. Ang unang Sabado ay isang formalidad na puno ng tensyon. Dumating si Kael sa apartment kasama ang isang social worker na may malungkot na mga mata. Si Sinag at Amihan na sinabihan ni Hiraya na isang kaibigan ni Mama ang darating ay nahihiya at nagtatago sa kanyang likuran. Pinilit ni Kael na ngumiti, ngunit halatang hindi siya sanay sa mga bata. Ang 3 oras na pagbisita ay ginugol sa isang halos tahimik na paglalaro ng blocks sa sahig. Para kay Hiraya, iyon ang pinakamahabang 3 oras sa kanyang buhay. Ngunit ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Sa sumunod na pagdinig, ang legal team ni Kael ay naglabas ng kanilang sorpresang armas. Your Honor, tinatawagan po namin sa witness stand si Gianga Elida Cardenas, anunsyo ni Atty. Salcedo. Isang may edad na babae na pamilyar kay Hiraya ang dahan-dahang lumapit sa stand. Si Aling Elida, ang dati niyang kapitbahay sa unang apartment na tinirhan nila ng kambal. Anong ginagawa niya rito? Nagsimulang magtanong si Atty. Salcedo. Gang, Cardenas, gaano niyo po katagal naging kapitbahay si Miss Lazaro? Halos 2 taon din po, sagot ng matanda. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa loob po ng 2 taon na yon, masasabi niyo po bang isa siyang responsableng ina? Tumingin si Aling Elida kay Hiraya at sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang isang anino ng hiya sa mga mata nito bago ito muling tumingin sa abogado. Sa totoo lang po, attorney, nagsimula ang matanda at ang bawat salita ay isang gawa-gawang kasinungalingan. Maraming beses ko po siyang nakikitang iniiwan mag-isa ang mga bata sa gabi. May mga pagkakataon pong naririnig ko silang umiiyak nang walang tumatahan. Madalas din pong iba't ibang lalaki ang bumibisita sa kanya kapag tulog na ang kambal. Objection, Your Honor. Hearsay. Character assassination. Sigaw ni Attorney Ramirez tumayo ng buong lakas. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naipakalat na. Ang mga sumunod na tanong ay mas masahol pa. Ipininta ni Aling Elida ang isang larawan ni Hiraya bilang isang pabaya, makasarili at immoral na ina. Bawat pangungusap ay isang punyal na ibinabaon sa likod ni Hiraya. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit gagawin ito ni Aling Elida, isang babaeng madalas niyang binibigyan ng pagkain? Ang sagot ay nasa ngiti ni Doña Amorsola mula sa kabilang panig ng silid. Isang ngiting nagsasabing kayang bilhin ng pera ang lahat, pati na ang katotohanan. Ang testimonya ng bayarang testigo kasama ang ebidensya ng kanyang kawalan ng pinansyal na katatagan ay sapat na.
Ang pagbaba ng hatol ng hukom ay mabilis at walang awa. Dahil sa mga testimonya at ebidensyang iprinisinta sa korteng ito, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon, na nagpapakita ng isang pattern ng kapabayaan at kawalan ng kakayahang magbigay ng isang matatag na kapaligiran para sa mga bata. Ang korte ay nagpapasya na ilipat ang pansamantalang kustodya ni Sinag at Amihan Lazaro sa kanilang ama, si Mr. Kael Zamora, epektibo kaagad. Ang mga salitang yun ay hindi agad nagproseso sa utak ni Hiraya. Pansamantalang kustodya ilipat sa kanilang ama. Ngunit nang makita niya ang dalawang social worker na lumalapit sa kanya, doon lang tumagos ang katotohanan. Hindi, bulong niya. Hindi po, parang awa niyo na. Tumingin siya sa hukom, ang mga matay puno ng pagmamakaawa. Your Honor, kasinungalingan po ang lahat ng yon. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Hindi ko po sila pinabayaan kailanman. Ngunit ang hukom ay hindi na nakikinig. Nag-angat na ito ng martilyo. Bang! Tapos na ang pagdinig. Pag-uwi niya, naroon na sila. Ang social worker mula sa korte, kasama ang dalawang iba pa. Naghihintay. Mama, sino po sila? Tanong ni Amihan habang kumakapit sa binti niya. Si Sinag naman ay tahimik lang na nakatayo sa likod niya. Ang mga matay puno ng pagkalito. Lumuhod si Hiraya. Hinawakan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Mga anak, nagsimula siya. Ang boses ay basag at nanginginig. Kailangan niyo munang sumama sa Papa Kael niyo. Magbabakasyon lang kayo doon, okay? Sandali lang. Pero mama, ayaw po namin, sabi ni Sinag. Ang boses ay nagsisimula ng umiyak. Dito lang po kami sayo. Babies, hikbi ni Hiraya habang niyayakap niya sila ng mahigpit. Inaamoy ang kanilang buhok, sinasaulo ang pakiramdam ng kanilang maliliit na katawan sa kanyang mga braso. Babalik si Mama. Pangako, pangako, babalikan ko kayo. Ang paghihiwalay ay isang eksenang mula sa pinakamasamang bangungot. Ang pagtangis ng kanyang mga anak, ang pagtawag sa kanyang pangalan, ang pagpilit sa kanilang mga kamay na bumitaw sa kanyang damit. Habang isinasakay sila sa isang itim na sasakyan sa labas, nakita ni Hiraya si Kael na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa sarili nitong kotse. Nakatingin ito sa eksena. Ang mukha ay hindi mabasa. Nakita niya ang isang bahagi ng tagumpay sa postura nito. Ngunit sa mga mata nito, sa isang iglap na nagtama ang kanilang paningin, nakita niya ang isang bagay na iba. Isang anino ng pagsisisi. Isang anino ng sakit, ngunit mabilis itong nawala. Tinalikuran siya nito at pumasok sa sariling sasakyan. Pagkaalis ng sasakyan, pumasok si Hiraya sa loob ng kanyang tahimik at walang lamang apartment. Ang mga laruan ng kambal ay nakakalat pa rin sa sahig. Ang amoy ng gatas mula sa kanilang baso kaninang umaga ay nasa hangin pa. Ang bawat sulok ng maliit na espasyo ay sumisigaw ng kanilang presensya. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga laruan. Ang kanyang likod ay nakasandal sa sofa. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang blangkong pakiramdam lamang ang naroon. Isang malalim na hukay sa kanyang dibdib kung saan dating nakalagay ang kanyang puso. Nawala na ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang dahilan para mabuhay ay kinuha mula sa kanya. Ang lalaking minsan niyang minahal ay ang siya ring sumira sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Natalo na siya. Wala nang pag-asa, wala nang laban. Sa gitna ng katahimikan, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng maliit na mesa ay nagriring. Hindi niya ito pinansin.
Hinayaan niya lang itong tumunog hanggang sa mamatay. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumunog itong muli. At muli, paulit-ulit, na para bang ang taong tumatawag ay may isang mahalagang mensahe na hindi maaaring maghintay. Sa wakas, sa ika-4 na pagring, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, gumapang siya at inabot ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang nakarehistro sa screen. Sino pa ba ang tatawag sa kanya? Sino pa ba ang may pakialam? Sa kabila nito, sinagot niya, marahil para lang patigilin ng ingay. "Hello!" Ang kanyang boses ay garalgal at walang buhay. Ilang sandaling katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay isang boses ng babae ang nagsalita. Isang boses na pamilyar, elegante, at ang huling boses na inaasahan niyang marinig sa mga sandaling iyon. "Hiraya Lazaro?" Sabi nito. "Si Celestine Montemayor ito, asawa ni Kael. Kailangan nating mag-usap." Ang pangalang Celestine Montemayor ay parang isang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan ng pagdadalamhati ni Hiraya. Ang asawa, ang karibal, ang babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na wala siya. Anong kailangan nito sa kanya? Isa na naman ba itong uri ng pagpapahirap? Isang paraan para lalong ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi niya, ang bahaging pagod ng matalo, ang nagsabing wala nang mas masama pang maaaring mangyari. Saan? Iyon lang ang naisagot ni Hiraya. Ang boses ay tuyo at walang buhay. Nagbigay si Celestine ng address ng isang maliit at lumang kapihan sa kabilang distrito. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng mundo ng mga Velez. Isang lugar kung saan hindi sila makikilala. Pagdating ni Hiraya sa kapihan tahanan, nakita niya agad si Celestine sa isang mesa sa pinakasulok. Nakasuot ito ng simpleng bestida at malaking salamin sa mata. Tila nagtatago. Ang perpektong postura at ang aura ng kumpiyansa na nakita ni Hiraya sa opisina ni Kael ay nawala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod. Ang mga matay may bahid ng kalungkutan na pamilyar kay Hiraya. Umupo si Hiraya nang hindi nag-aanyaya. "Anong kailangan mo?" Tanong niya agad. Walang formalidad. Walang paligoy-ligoy. Tumingin si Celestine sa paligid bago nagsalita. "Alam ko kung paano kanila sinira sa korte," sabi nito. Ang boses ay mahina. "Alam ko ang tungkol sa bayarang testigo." Natawa si Hiraya, isang tawang walang saya. "At nandito ka para pagtawanan ako, para ipagdiwang ang pagkapanalo ng pamilya niyo?" "Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan," diretsong sabi ni Celestine. At sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, desperasyon. "Gusto kong lumaya, Hiraya, at ikaw ang tanging makakatulong sa akin." "Lumalabas na pareho pala tayong bilanggo ng mga Velez," sabi ni Celestine na may mapait na ngiti. "Ang kasal namin ni Kael ay hindi dahil sa pag-ibig. Isa itong business merger, isang kontrata, para pag-isahin ang dalawang makapangyarihang pamilya. Para sa labas, kami ang perpektong mag-asawa. Pero sa loob ng mansyon, ako ay isang palamuti lamang, isang magandang bagay na pagmamay-ari ni Doña Amorsola." Nakinig lang si Hiraya. Ang kanyang pagdududa ay dahan-dahang napapalitan ng pag-usisa. Hindi kanya gusto para kay Kael. Hindi dahil sa mahirap ka lang, patuloy ni Celestine. Hindi kanya gusto dahil mahal ka ni Kael. At ang pagmamahal ay isang kahinaan na hindi katanggap-tanggap sa mundo ni Doña Amorsola. Ang kailangan niya ay isang manugang na kaya niyang kontrolin. Ang kailangan niya ay ako. Biglang nagbago ang tingin ni Celestine. Naging matalas. Pero nagkamali siya. Dahil sa kagustuhan niyang kontrolin ang lahat, nag-iwan siya ng mga bakas. At ako, sa loob ng 5 taon, ay tahimik na pinulot ang mga bakas na yon. Flashback? Mula sa pananaw ni Celestine, halos 5 taon na ang nakalipas. Gabi na sa mansyon ng mga Velez.
Kaka-engaged pa lang nila ni Kael noon. Naglalakad si Celestine sa pasilyo nang mapadaan siya sa library kung saan madalas magtrabaho si Doña Amorsola. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ng matanda, galit at may diin. Siguraduhin mong magiging kapani-paniwala ang eksena, sabi ni Doña Amorsola sa kausap nito sa telepono. Kailangan niyang makita mismo. Kailangang makita ni Hiraya na may ibang babae si Kael sa mismong apartment nila para hindi na siya magtanong pa. Bayaran mo ang babaeng yun ng doble para manahimik siya habang buhay. Kailangan kong mawala ang babaeng yon bago pa niya tuluyang sirain ang mga plano ko para sa apo ko. Napatigil si Celestine. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lalim ng kasamaan ng babaeng magiging biyenan niya. Sa halip na lumayo, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at pinindot ang record. End of flashback. Naitago ko ang recording na yon sa loob ng 5 taon, sabi ni Celestine, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Hiraya. Itinago ko ito bilang aking insurance policy, ang aking alas sakaling kailanganin kong tumakas. At ngayon na ang panahon na yon, dagdag niya. Mayroon akong ibang minamahal, Hiraya. 1 taong handa akong talikuran ang lahat para sa kanya. Pero hindi kami makakaalis ng walang pera. Hindi kami makakatakas mula sa kapangyarihan ni Doña Amorsola. Dito na inilatag ni Celestine ang kanyang alok. Malinaw at simple. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya, isang USB na naglalaman ng recording na yon. Ang recording na magpapatunay na si Doña Amorsola ang nagplano ng lahat para paghiwalayin kayo. Gagamitin mo ito para manalo sa korte. Gagamitin mo ito para mabawi ang mga anak mo at para ipakita kay Kael ang tunay na kulay ng lola niya. At ang kapalit? Tanong ni Hiraya. Ang puso niya'y nagsisimula nang tumibok ng mabilis sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kapag nanalo ka na, sabi ni Celestine, kapag si Kael ay nasa panig mo na, kukumbinsihin mo siyang pumayag sa isang tahimik na annulment at hihingi ka ng isang malaking halaga bilang danyos perwisyo mula sa mga Velez. Ang perang yon, Hiraya, ang magiging bayad para sa kalayaan ko. Inilabas ni Celestine mula sa kanyang bag ang isang maliit na USB flash drive at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa patungo kay Hiraya. Ang maliit na piraso ng plastik ay tila may bigat ng buong mundo. Ito ang kalayaan ko, bulong ni Celestine. At ito rin ang magiging kaligtasan mo. Naiwan si Hiraya na nakatitig sa USB. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y manhid, ay nanginginig na ngayon. Ang utak niya'y umiikot. Isang kasunduan sa dyablo? O isang biyaya mula sa isang hindi inaasahang anghel? Dahan-dahan, inabot niya ito. Nang mahawakan niya ang malamig na plastik, isang kislap ng apoy, ang muling nagliyab sa kanyang mga matang matagal nang namatay. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang nag-iisang pagkakataon, at isusugal niya ang lahat para dito. Ang huling araw ng pagdinig ay may dalang hangin ng katapusan. Para kay Doña Amorsola, ito ang araw ng kanyang koronasyon, ang huling selyo sa kanyang tagumpay. Nakaupo siya sa likuran ni Kael. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Isang maliit, kampanteng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Para kay Hiraya, ito ang araw ng pagsusugal. Hawak niya ang USB sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na piraso ng plastik ay parang isang mainit na uling sa kanyang palad. Si Attorney Ramirez sa kanyang tabi ay tahimik, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Ito na. Si Kael ay nasa gitna ng lahat, isang figurang gawa sa yelo. Simula nang makuha niya ang kustodya ng mga bata, ang mansyon ay napuno ng kanilang mga laruan at maliliit na boses. Ngunit sa halip na magdulot ito ng saya,
Nagdulot ito ng isang malalim na pagkabagabag sa kanya. Sa bawat pagtawa ni Sinag, sa bawat pagtingin sa mga mata ni Amihan, ang nakikita niya ay ang anino ni Hiraya at isang katanungang hindi niya masagot sa kanyang sarili. Tama ba ang ginawa niya? Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Kael, si Attorney Salcedo, ay nagbigay ng kanyang pangwakas na argumento. Inulit niya ang lahat ng puntos, ang kawalan ng pinansyal na katatagan ni Hiraya, ang testimonya ng bayarang testigo, ang superior na kapaligirang maibibigay ng pamilyang Velez. Bawat salita ay isang huling patak ng asin sa mga sariwang sugat ni Hiraya. Nang matapos si Attorney Salcedo, ang lahat ay inaasahan na ibababa na ng hukom ang pinal na desisyon. Ngunit tumayo si Attorney Ramirez. "Your Honor," sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit malinaw at malakas. "Bago po kayo magbigay ng inyong pinal na hatol, mayroon po kaming isang huling ebidensya na nais ipresenta. Isang ebidensya na magbibigay liwanag sa tunay na dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon si Miss Lazaro." "Objection!" mabilis na sabi ni Attorney Salcedo. "Tapos na po ang yugto ng pagpresenta ng ebidensya, Your Honor. Ang ebidensya po ay bago lamang naming nakuha," giit ni Attorney Ramirez, "at ito po ay may direktang kinalaman sa integridad ng kasong ito." Tumingin ang hukom kay Attorney Ramirez, ang mga matay puno ng pag-usisa. "I will allow it." Isang alon ng bulungan ang gumapang sa silid. Ang nangiti sa mga labi ni Doña Amorsola ay bahagyang nawala. Isang court technician ang lumapit. Iniabot ni Attorney Ramirez ang USB. "I-play mo ang audio file na may pangalang Katotohanan." Utos niya. Isinaksak ng technician ang USB sa laptop na konektado sa sound system ng korte. May ilang sandaling katahimikan habang hinahanap niya ang file. Pagkatapos, isang mahinang klik ang narinig na sinundan ng isang pamilyar na boses ng isang babae na pumuno sa buong silid. Siguraduhin mong magiging kapani-paniwala ang eksena. Sa unang pandinig pa lang, ang kulay ay nawala sa mukha ni Doña Amorsola. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Si Kael, na kanina'y walang emosyon, ay napakunot noo. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang lola. Ngunit mas bata, mas matalas, at puno ng isang kasamaang hindi niya kailanman narinig mula rito. Ang recording ay nagpatuloy, malinaw at walang putol. Isang multo mula sa nakaraan na bumubulong ng katotohanan sa loob ng korte. Kailangan niyang makita mismo. Kailangang makita ni Hiraya na may ibang babae si Kael sa mismong apartment nila para hindi na siya magtanong pa. Bayaran mo ang babaeng yon ng doble para manahimik siya habang buhay. Kailangan kong mawala ang babaeng yon bago pa niya tuluyang sirain ang mga plano ko para sa apo ko. Sa bawat salitang lumalabas sa speaker, ang mundo ni Kael ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang batayan ng kanyang paghihiganti, lahat ay nabasag sa maliliit na piraso. Ang babaeng inupahan, ang eksena, plinano. Ang lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay hindi dahil sa pagtataksil ni Hiraya, kundi dahil sa isang masamang dula na isinulat at idinirehe ng sarili niyang lola. Dahan-dahan, lumingon si Kael. Ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Hiraya, na ngayon ay tahimik na lumuluha sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay tumagos sa likod, sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. At siya ring nagnakaw ng lahat. Ang mukha ni Doña Amorsola ay isang maskara ng purong pagkataranta. Puti na parang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang imahe ng isang makapangyarihan at marangal na matriarch ay naglaho. Ang natira ay isang matandang babae na nahuli sa kanyang sariling bitag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Kael, nakita ni Doña Amorsola hindi lang ang pagkabigla,
kundi ang isang bagay na mas masahol pa, ang sukdulang pagkasuklam. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging ang hukom ay tila natigilan. Mayroon pa po, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, at isa pang audio file ang pinatugtog. Boses ito ng isang lalaki. Opo, Ma'am Amorsola. Ako na po ang bahala kay Aling Elida. 10,000 lang po ang hiningi para magsinungaling sa korte. Maliit na halaga para sa kustodya ng mga tagapagmana. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang panunuhol sa testigo, ang pagmamanipula sa korte. Hindi totoo yan. Bulong ni Doña Amorsola, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang sinumang nakarinig. Binasag ng hukom ang katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Base sa mga ebidensyang ito na nagpapakita ng malisyosong panlilinlang, pandaraya, at pagtatangkang manipulahin ang proseso ng hustisya. Ang petisyon ni Mr. Kyle Zamora para sa sole custody ay ibinabasura. Tumingin ang hukom kay Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang simpatiya sa mga mata nito. Ang buo at nag-iisang kustodya ni Sinag at Amihan Lazaro ay ibinabalik sa kanilang ina, si Miss Hiraya Lazaro. Habang ibinababa ng hukom ang kanyang martilyo, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran. Si Doña Amorsola ay nawalan ng malay. Ngunit hindi lumingon si Kael. Hindi niya pinansin ang kaguluhan habang tinutulungan ng mga tao ang kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Hiraya. Nakatayo si Hiraya, umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay luha ng tagumpay at kaluwagan. Nagtama muli ang kanilang mga mata. At sa tinging iyon, walang sinabi si Kael, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng lahat, ng pagsisisi, ng sakit, ng kahihiyan, at ng isang desperadong pakiusap para sa kapatawaran na alam niyang hindi niya pa karapat-dapat. Nanalo si Hiraya sa korte. Ngunit alam nilang pareho, ang tunay na paghuhukom ay ngayon palang magsisimula. Hindi umuwi si Kael sa mansyon para kunin ang kanyang mga anak. Ipinagbilin niya sa social worker na direktang ihatid sina Sinag at Amihan sa apartment ni Hiraya. Ang unang kailangan nilang maramdaman ay ang yakap ng kanilang ina, hindi ang lamig ng isang bahay na itinayo sa kasinungalingan. Gabi na nang tuluyan siyang bumalik. Ang mansyon ay nakakabinging tahimik. Ang mga ilaw ay malamlam na nagbibigay diin sa mga anino sa bawat sulok. Para siyang pumasok sa isang magandang puntod. Nadatnan niya si Doña Amorsola sa sala, nakaupo sa paborito nitong silya. Mag-isa. Gising na ito at nakapagpalit na ng damit. Ngunit ang postura ng isang reyna ay nawala na. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang matanda, marupok at desperado. Apo, sabi nito. Ang boses ay mahina, nanginginig. Makinig ka sa akin. Tapos na akong makinig, putol ni Kael. Ang boses niya ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig. 5 taon akong naging sunod-sunuran sa'yo. 5 taon akong naniwala sa bawat salitang binitiwan mo. At sa 5 taon na yon, ninakaw mo ang buhay ko. Para sa iyo ang lahat ng ito. Giit ng matanda. Nagsisimulang tumulo ang mga luha. Hindi siya karapat-dapat sa iyo sa pangalan natin. Ginawa ko lang kung ano ang tama para protektahan ka, para protektahan ang ating pamilya. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Kael. Pamilya? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Anong pamilya, Lola? Ang pamilyang itinayo sa panloloko? Ang pamilyang kayang manira ng buhay ng ibang tao para lang sa pangalan at pera? Hindi iyan pamilya. Isa yang sumpa. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Amorsola ang takot sa mga mata ng kanyang apo. Takot dahil ang kaharap niya ay hindi na ang Kael na kilala niya. Alam mo ba kung anong ninakaw mo sa akin? Bulong ni Kael.
Ang boses ay puno ng pait. Ninakaw mo ang unang ngiti ng mga anak ko, ang unang hakbang nila, ang unang beses na sinabi nila ang salitang Papa. Ipinagkait mo sa akin ang 5 taon na hindi na kailanman maibabalik. At para saan? Para sa dangal? Para sa dugong biles? Umiling-iling si Kael. Ang mga luha ng galit at pagsisisi ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala nang halaga sa akin ang dugong iyan. Humarap siya sa matanda. At sa mga sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang hatol. Simula sa araw na ito, tinatakwil ko na ang lahat. Deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Ang Beles conglomerate, ang yaman, ang mansyon na ito, lahat ng ito, sa'yo na. Isaksak mo sa baga mo kung gusto mo. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay na magpapaalala sa akin ng kasinungalingang ito. Hindi mo maaaring gawin yan, Kael. Sigaw ni Doña Amorsola, sinusubukang tumayo. Ikaw ang tagapagmana. Hindi na ngayon. Mariing sagot ni Kael. Hindi na ako isang Beles. Simula ngayon, ako na lang si Kael. Isang ama na susubukang buuin muli ang pamilyang sinira ninyo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Hindi siya nag-abala na umakyat sa kanyang kwarto. Wala siyang dadalhin. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang kasalanan. Nang makarating siya sa pintuan, narinig niya ang huling desperadong sigaw ng kanyang lola. Kael, apo, patawarin mo ako. Ngunit hindi na lumingon si Kael. Isinara niya ang malaking pinto sa kanyang likuran. Kasabay ng pagsasara niya ng kabanata ng kanyang buhay na puno ng galit at kasinungalingan. Habang nagmamaneho siya palayo, nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na patak sa simula, na unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos, na para bang ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Ang mga windshield wiper ay hirap na sa pagkayod, ngunit ang paningin ni Kael ay malinaw. Alam niya kung saan siya pupunta. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng pamilyar na apartment sa Stamesa. Hindi na niya inisip na magpayong. Lumabas siya at hinayaan ang sariling mabasa ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng pinto ni Hiraya, basang-basa, wasak, at hubad sa lahat ng karangyaan at kapangyarihan. Wala siyang maiaalok kundi ang kanyang sirang puso. Kumatok siya. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Si Hiraya, nakasuot ng simpleng pambahay, ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa pag-iyak, ngunit mayroon ng kapayapaan sa mga ito. Ang kapayapaan ng isang taong naipanalo ang kanyang laban. Nang makita siya nitong nakatayo sa ulan, ang gulat ay rumehistro sa mukha nito. Hindi nagsalita si Kael. Walang salitang sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang nararapat. Dahan-dahan, sa harap ni Hiraya, lumuhod si Kael sa basang semento. Ibinaba niya ang kanyang sarili, ang kanyang pride, ang kanyang lahat. Tumingala siya, hinayaang tumulo ang ulan at ang sarili niyang mga luha sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Hira, sabi niya. Ang boses ay basag. Isang hikbi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan, sa pagdududa, sa pagiging bulag, sa bawat sakit na idinulot ko sa iyo, sa lahat-lahat, patawad. Nakatayo lang si Hiraya, nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata kasabay ng pagpatak ng ulan. Ang lahat sa kanya ay gustong tumakbo at yakapin ito. Ang lahat sa kanya ay gustong sabihing, pinapatawad na kita. Ngunit ang sugat ay napakalalim. Ang sakit ay napakasariwa. Kaya't sa halip, habang patuloy na umiiyak, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si Kael na nakaluhod, mag-isa
Sa gitna ng bumubuhos na ulan, at dito, sa payapang init ng isang bagong umaga, ang tunay na kwento ni Hiraya at Kael, isang kwentong hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pamilya, ay tunay na nagsisimula. Aking mga minamahal na tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat po sa pagsama ninyo kay Hiraya, sa kanyang mga luha, sa pagsubaybay kay Kael, sa kanyang pagsisisi, at sa pagiging saksi kung paano ang isang pag-ibig na minsay nawasak ay maaring muling mabuo. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat sakripisyo, at bawat kislap ng pag-asa kasama nila. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pagpapatawad ang tunay na pundasyon ng pagmamahal, hindi lamang pagpapatawad sa taong nakasakit sa atin, kundi pagpapatawad din sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling ating nagawa. Ipinakita nito na gaano man kadilim ang kahapon, ang bukas ay laging may dalang pangako ng bagong liwayway at panibagong sinag. At ngayon, ang tinig nyo naman po ang nais kong marinig. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po sana ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga po para sa amin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod at tagapagsalaysay. Nag-iiwan sa inyo ng kapayapaan at pagpapala.